What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Lancris Terry. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2206 hanggang 2210. Kahit na si Huang Xiaoyong ay hindi gumanap ng anumang papel sa proseso ng pagpapaamo sa mga Terrigo, ang pagiging isang master ay sapat na upang ipagmalaki si Huang Xiaoyong, kaya ang kanyang sagot ay labis na ipinagmamalaki. Hindi mararamdaman ni Huang Houyi na hindi ito ang kredito ni Huang Xiaoyong at minamaliit siya. Kung tutuusin, hindi lahat ay kwalipikadong magkaroon ng ganoong master. Ang iyong Panginoon, sa huli ay ang kaharian, ang 7 bituin na hayop ay maaaring paamuin. Curious na tanong ni Huang Houyi. Naalala ni Huang Xiaoyong ang proseso ng pagpapaamo ng mga kakaibang hayop, ngunit nagulat pa rin siya. Lalo na nang ipinakita ng pulang mata na Jade Python ang kanyang tunay na katawan, ang ganoong uri ng visual shock ay maaaring magpaalala kay Huang Xiaoyong habang buhay. Red Eye Jade Python, iyon ang maalamat na 9 na bituin na hayop. Pare, alam kong curious ka, pero kailangan mong maging malinaw sa mga kahihinatnan kung may alam ka at hindi sinasadyang masabi, sabi ni Huang Xiaoyong. Paulit-ulit na tumango si Huang Houyi. Natural na alam niya kung ano ang nakataya sa ganitong uri ng bagay. Si Master Huang Xiaoyong, isang master ng level na ito, ay hindi gustong ihayag ang kanyang kinaroroonan. Dapat may dahilan. Kung sino man ang magpalabas nito, ang wakas ay hindi maiisip. Well, kung ganoon, I'd better not know. Kaso sobra akong umiinom, masama ang masyadong magsalita, sabi ni Huang Houyi. Tinapik ni Huang Xiaoyong ang balikat ni Huang Houyi at sinabing, Ama, kailangan mo lang malaman na napakalakas niya, napakalakas na hindi mo maisip. Sa oras na ito, isang katulong ang nakatayo sa malayo, isang pares ng mga salita at huminto. Kumaway si Huang Houyi sa kanya at nagtanong, anong problema? Nandito si Wang at Exi. Lumapit ang katulong at sinabi kay Huang Houyi. Bahagyang ngumiti si Huang Houyi. Dapat ipakita ni Wang Exi at ng kanyang pamilya ang kanilang kabaitan. Pagkatapos ng lahat, pinaamo ni Huang Houyi ang 7-star beast, at ang dalawang pamilyang ito ay hindi na kwalipikadong lumaban sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Sabihin mo sa kanila na wala akong oras ngayon. Hindi kita makikita, sabi ni Huang Houyi. Oo, umalis ang katulong. Sinabi ni Huang Houyi na may mapagmataas na ekspresyon, ang mga matatandang ito ay itinuturing akong papi noon. Noong panahong iyon, nanumpa ako na balang araw ay yurakan ko sila sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ko inaasahan na matutupad ang aking hiling kaya sa lalong madaling panahon. Anak, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano mabilis na mababago ng pamilya Wang Exi ang kanilang saloobin? Pare, mas malalaman nila ang tungkol sa aking pamilyang Huang sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Tumangala si Huang Houyi sa langit at tumawa. Masasabing napakataas ng loob niya. Maraming tao ang minsang pribadong nagsabi na si Huang Xiaoyong ay isang walang kwentang itim na tupa. Ngunit ngayon, pinatunayan ni Huang Xiaoyong ang kanyang sarili sa kanyang lakas. Sino ang kwalipikadong sabihin ang mga salitang iyon? Ang tirahan ni Chen. Nang lumitaw ang pamilya Wang at Exi sa harap ng tarangkahan ng mansyon ng City Lord, agad nilang natanggap ang balita. Maiisip ang intensyon ng mga pamilyang Wang at Exi. Halatang natatakot sila sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaoyong, kaya gusto nilang makipagkasundo sa tanggapan ng Panginoon ng lungsod upang maiwasan ang higit pang gulo sa hinaharap. Hindi ito magandang balita para sa pamilya Chen.
Kung ang mga pamilyang Wang at Exi ay nakipagkompromiso sa bahay ng Panginoon ng lungsod, ang pamilyang Chen lamang ay hindi makakakilos ng anumang bagyo. Bukod dito, ngayon ay tumaas ng husto ang lakas ni Huang Xiaoyong at may kasama siyang isang may pakpak na tigre, na hindi kwalipikadong harapin ng pamilya Chen. Mukhang ako lang ang pupunta sa mansyon ng Panginoon. Mula ngayon, ang pangalan ng lungsod ng Longyan ay Huang. Napabuntong hininga na sabi ni Chen Yuanhai. Bagamat ayaw ni Chen Tianxian na makita ang mga bagay na umabot sa yugtong ito, naroon ang lakas ni Huang Xiaoyong. Walang pagpipilian ang pamilya Chen kundi ang magkompromiso. Pare, mabuti pang pumunta na ako. Paano kita papayagan na lumabas ng personal? Sabi ni Chen Tianxian. Walang magawang umiling si Chen Yuanhai at sinabing, si Wang Exi at ang kanyang pamilya ang lahat ng Panginoon ng pamilya. Kung ipapadala kita sa pamilya ni Chen, pag-uusapan ako. Kung gagawin ko ito ng personal maipapakita ko ang sinseridad ng ang pamilya ni Chen. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Chen Yanran, Ama, sasama ako sa iyo. Yanran, anong gagawin mo? Naguguluhan si Chen Yuanhai. Hindi kami kasal ni Aaron, at pinalayas ko si Aaron sa pamilya Chen. Pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sinabi ni Chen Yanran. Ang mga salitang ito ay, ngunit nagulat sina Chen Yuanhai at Chen Tianxian ng dalawang tao. Bagamat hindi niya ipinahayag ng malinaw ang kanyang kahulugan, malinaw na naunawaan nina Chen Yuanhai at Chen Tianxian ang nais niyang sabihin. Minsan ay hinamak ni Chen Yanran si Huang Xiaoyong, at nakaramdam pa siya ng pagkasuklam sa mabangis na pagtugis ni Huang Xiaoyong. Ngayon, aktibong gusto niyang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Huang Xiaoyong, na hindi lamang ibinababa ang kanyang dignidad, ngunit binabaliwala din ang kanyang kaligayahan. Yanran, hindi kita papayagan. Tumutol si Chen Tianxian. Kuya, kung hindi ko gagawin ito, paano ko malalaman kung sino ang Panginoon ni Huang Xiaoyong? Walang sino man ang makakapagpabagal sa katayuan ng pamilya Huang ngayon. Kung pakakasalan ko siya, mapapatatag ko ang katayuan ng pamilyang Chen sa lungsod ng Longyan, sabi ni Chen Yanran. Hindi, biro ito ng pamilya Chen. Gusto ka ni Huang Xiaoyong. Kilalang kilala ito sa lungsod ng Longyan. Hinahamak mo siya noon, ngunit ngayon ay nagkukusa ka na ipadala siya sa pintuan. Hindi ba isang biro ng mga tagalabas na sinasadya mong kumapit kay Huang Xiaoyong? Sabi ni Chen Tianxian. Alam ko, ngunit naniniwala ako na ipagbabawal ni Huang Xiaoyong ang mga pangungusap na ito. Dahil gusto niya ako, makikinig siya sa akin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Chen Yanran, kung makokontrol ko si Huang Xiaoyong, katumbas ito ng pagkontrol sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Sa hinaharap, ang lungsod ng Longyan ay magiging mundo ng aking pamilyang Chen. Medyo naantig si Chen Yuanhai dito, ngunit hindi niya alam kung gaano ito katawa-tawa. Paano kayang pakitunguhan ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran sa kanyang mga mata? Noong nakaraan, gusto ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran, ngunit ngayon, nakalimutan na ni Huang Xiaoyong ang lahat ng tungkol kay Chen Yanran sa kanyang puso, at si Huang Xiaoyong ay hindi nang ahas na guluhin siya. Higit sa lahat, kung alam ni Huang Xiaoyong na ang Aaron ay pinatalsik mula sa pamilyang Chen, ituturing lamang niyang kaaway ang pamilya Chen. Kung ikukumpara kay Master, ang bigat ng huli ay hindi katumbas ng dating, Yanran, sigurado ka bang gusto ka pa rin ni Huang Xiaoyong ngayon? Tanong ni Chen Yuanhai. Kumpiyansa nang umiti si Chen Yanran, sinabi, Ama, sa tingin mo ba ngayon ang Longyan City, kung sinong kagandahan ng babae ang maihahambing sa akin, si Huang Xiaoyong ay patuloy na magugustuhan ako sa loob ng maraming taon, ay hindi makatwiran, tulad niya ang ganitong uri ng lalaki, ngumiti ako, sapat na para hayaan siyang managinip pabalik. Tumanggo si Chen Yuanhai at sinabing, kung ganito, maaari kang sumama sa akin. Hindi man lang pumasok si Wang Exi at ang kanyang pamilya sa tarangkahan ng mansyon ng Panginoon. Baka maganda ang epekto mo. May iba pang gustong sabihin si Chen Tianxian, ngunit dahil nakapagdesisyon na ang kanyang ama, hindi na niya ito makontrol. Mapapaalalahanan lang niya si Chen Yanran, kung matapang si Huang Xiao, to give you a little look, you should not hurt yourself. Kuya, don't worry. How can he dare? Master, young master, nandito ang pamilya Exi. Ang Panginoon ng mansyon ng lungsod, ang mga tagapaglingkod ay tumakbo kay Huang Houyi at sa kanyang anak sa takot. Tinitigan ni Huang Houyi ang kanyang mga nasasakupan.
Maliit na bagay. Sulit ang pagkataranta niya. Tinataboy ang talento ng pamilya ni Wang Exi. Natatakot ba siya sa pamilya ni Chen? Miyembro ka rin ng City Masters Mansion. Paano ka tinakot ng pamilya Chen? Hindi nasisiyahang sabi ni Huang Haoyi. Guro, hindi lang si Chen Yuanhai, kundi pati si Chen Yanran. Sabi ng katulong, si Huang Haoyi ay isang leng, naintindihan lang nito ang dahilan kung bakit siya nagmamadali. Gusto ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran sa loob ng maraming taon, na isang kilalang bagay para sa mga tao sa lungsod ng Longyan. Sa harap ng pagtugis ni Huang Xiaoyong, napakasaya niyang tumanggi, ngunit hindi siya personal na pumupunta sa pinto. Sa pagkakataong ito, si Chen Yanran ang nagkusa na pumunta sa bahay ng Panginoon ng lungsod, ngunit ito ay makabuluhan. Tiningnan ni Huang Haoyi si Huang Xiaoyong, pagkatapos ay tumangala sa langit na natatawa at sinabing, "Anak, tila ang babaeng ito ay tumingin na sa iyo ng may bagong mga mata." Pumunta siya sa mansyon ng ating lungsod lord sa sarili niyang inisyatiba. Ito ay upang ipakita ang kanyang kabaitan sa iyo. Kung babaguhin ang gagawin noon, gustong lumuhad si Huang Xiaoyong sa lupa upang salubungin si Chen Yanran, sa harap ng babaeng ito, tinalikuran na ni Huang Xiaoyong ang kanyang dignidad, basta mapasaya si Chen Yanran, handang gawin ni Huang Xiaoyong ang lahat. Sa mga salita ng lupa, siya ay isang asong dumidila. Ngunit ganyan ang dating ni Huang Xiaoyong. Hindi niya kailanman inilagay sa isip niya si Chen Yanran. Para sa kanya, ang babaeng ito ay isang nominal na guro. Ang kaya niyang gawin ay si Master lang ang may huling say. Anak, this is your best chance to get her. Kaya mo yan. Nakangiting sabi ni Huang Haoyi. Bahagyang umiling si Huang Xiaoyong at sinabing, Ama, sa tingin mo ba ay kailangan ko pa siya ngayon? Sa aking kasalukuyang posisyon, anong uri ng mga babae ang wala? Kahit nahilingin ko sila mula sa Imperial Court, ang Imperial Court ang pipili maingat sila para sa akin. Tumanggo si Huang Haoyi. Kahit na ito ay medyo pinalaki, posible. Ang maharlikang hukuman ay tiyak na magbibigay ng malaking kahalagahan sa Beastmaster ng 7 bituin at iba't ibang mga hayop. Ang munting kahilingan ni Huang Xiaoyong ay wala sa korte ng hari. Bahala ka kung makikita mo o hindi, sabi ni Huang Haoyi. See you. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya. Kasabay nito, sinundan ni Huang Xiaoyong ang kanyang mga tagapaglingkod sa pintuan ng mansyon ng Panginoon. Lumilitaw si Chen Yanran sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Sabay na nakatanggap ng balita sina Wang at Exi. Dahil hindi pa nila nakikita ang mukha ni Huang Haoyi, hindi sila nasisiyahan sa mababang paraan ng pamilya Chen. I didn't expect that the Chen family will push Chen Yanran out. Hindi ba't may asawa na ang babaeng ito? Gusto pa ba siyang gamitin ng Chen family para mapagtagumpayan ang relasyon sa Lord of the City? Wika ni Wang na nagngangalit ang mga ngipin. As far as I know, nominal couples lang si Chen Yanran and the Waste. Wala silang totoong relasyon. Puro at malinis pa rin si Chen Yanran. Kung gusto siya ng pamilya Chen na gamitin para manalo sa relasyon ng City Master, Mansion, may iwan ang dalawa nating pamilya. Ano ang pinagkaiba ng ugali ni Chen Yuanhai sa pagbebenta ng kanyang anak? Walang hiya talaga ang matandang ito. Ang pinuno ng pamilya Wang ay ayaw sabihin na hindi niya binigyang pansin ang mansyon ng pinuno ng lungsod noon, ngunit ngayon, ang pinuno ng pamilya Wang ay sabik na magkaroon ng magandang relasyon sa mansyon ng pinuno ng lungsod, dahil ito ang pundasyon ng Wang, panghahawakan ng pamilya sa lungsod ng Longyan sa hinaharap. Kung hindi malulutas ang agwat sa pagitan ng pamilya Wang at mansyon ng pinuno ng lungsod, sa kalaunan ay magiging nakatagong panganib ito para sa pamilya Wang. Bamantong hininga ang Panginoon ng pamilya Exi at sinabing, sino ang nagbigay ng walang magandang anak na babae sa ating pamilya? Ngunit sa aking palagay, may isa pang posibilidad. Si Huang Xiaoyong ay hindi si Huang Xiaoyong noon. Hindi alam kung gusto pa rin niya si Chen Yanran. Tumanggo ang amo ng pamilya Wang. Si Huang Xiaoyong ay iba sa dati. Baka hindi niya gusto si Chen Yanran. Bantayan ang sitwasyon ng City Lord's Mansion. Sa sandaling mayroon ka ng pinakabagong impormasyon, iulat ito kaagad. Sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod. Sa labas ng tarangkahan ng mansyon ng Panginoon. Nang makita ni Chen Yanran si Huang Xiaoyong na lumitaw,
ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapagmataas na ngiti, dahil sina Wang at Exi ay direktang itinaboy ng walang nakitang sinuman, at si Huang Xiaoyong ay dumating upang makita siya, na sapat na upang ipakita na ang bahay ng Panginoon ng lungsod ay naiiba ang pakikitungo sa kanya. Sa puso ni Huang Xiaoyong, nandyan pa rin siya, kung hindi, paano ka makakalabas ng personal? Sabi nga, dapat nating tretuhin ang isa't isa ng bagong mata sa ikatlong araw ng Paulam. Huang Xiaoyong, tagal na kitang hindi nakikita. Iba ka ngayon. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang malakas, sa 4 na kaharian ng Lampara at sa 7-star Beastmaster. Sinabi ni Chen Yanran kay Huang Xiaoyong na may ngiti sa kanyang mukha na ito ay ganap na imposible noon. Hanggat nakita ni Chen Yanran si Huang Xiaoyong. Sa loob ng maraming taon, hindi kita nakitang ngumiti sa akin, ngunit ngayon ang araw ay nasa kanluran. Huang Xiaoyong lightway. Bahagyang kumunot ang kilay ni Chen Yanran, ang tono nito, hinayaan ni Chen Yanran na maramdaman ang ugali ni Huang Xiaoyong sa kanyang sarili na tila nagbago, ngunit hulaan ni Chen Yanran na sinadya lang niya ang kanyang sarili. Huang Xiaoyong, hindi mo ba ako iniimbitahan? Sabi ni Chen Yanran. I have invited you to the City Lord's mansion for countless times. I can't remember it myself, but every time you are very happy to refuse. Sa aking opinyon, okay lang sa pagkakataong ito. Kung mayroon kang anumang mga salita, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Huang Xiaoyong. Hindi sumabad si Chen Yuanhai, dahil simula nang dumating si Chen Yanran, mas mabuti para sa kanya na lutasin ang problema. Gayunpaman, halatang nadama niya na ang saloobin ni Huang Xiaoyong kay Chen Yanran ay isang pakiramdam ng pagtanggi, na hindi ang dapat niyang saloobin sa kanyang syota. Ang tanging paliwanag ay nasa puso ni Huang Xiaoyong, walang Chen Yanran, kaya magkakaroon siya ng ganoong pagbabago sa ugali. Kumalat ang foreboding sa puso ni Chen Yuanhai, ngunit hindi niya pinigilan si Chen Yanran. Tutal may kaunting pag-asa sa puso niya, oo, dito ko sasabihin. After a pause, Chen Yanran continued, yung relationship ko with Aaron, you should know, we are just nominal husband and wife, hindi ko siya hinayaang hawakan ako. So, what's the point of telling me these words? Tanong ni Huang Xiaoyong, itinaboy ko siya sa pamilya Chen. Kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mo lang pumili ng isang mapalad na araw. Si Chen Yanran ay direktang nagsalita, nang walang anumang kalabuan, at malinaw na sinabi kay Huang Xiaoyong na gusto kitang pakasalan. Ngunit pagkatapos marinig ito, si Huang Xiaoyong ay nagalit. Ang mahalaga sa kanya ay hindi ang pakasalan si Chen Yanran, ngunit ang kanyang amo pinalayas ni Chen Yanran sa pamilya Chen. Hindi talaga alam ng tanggang babaeng ito ang katotohanan sa harap ng kanyang mga mata. Kung gusto niyang patatagin ang pamilya Chen, kailangan lang niyang pangalagaang mabuti ang Aaron. Kahit si Chen ang kaharian ni Tixen ang makakatulong sa Aaron na i-promote. Gayunpaman, tinatanggihan niya ang pinakamagandang pagkakataon. Nakakatawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!